Ipinaalam ni Taesan na may pupuntahan daw siyang lugar dahil may kailangan daw siyang alamin. Huwag na nga lang daw ang mga itong sumama sa kanya kung balak siya ng mga itong pigilan. Iminungkahi ng Dubi Divine Physician na iwanan na lang daw muna nila si Kyungwan lalo na't hindi pa ito tuluyang gumagaling. Pero umalma si Kyungwan at iginiit na baliwala naman daw sa kanya ang tinamo niyang pinsala. Tinanong ng Dubi Divine Physician kung bakit nga raw napakakulit nito. Sa kondisyon nga raw nito ay baka mahuli agad sila bago pa man sila mapalaban. Kung gusto nga raw talaga nitong sumama ay maaari niya naman itong gamitan ng isang klase ng lason para pansamantalang alisin ang nararamdaman nitong sakit, at kasabay na rin daw noon ang pamamanhid ng mga facial muscles nito. May kaunti nga lang daw itong side effect kaya nakadepende pa rin daw kay Kyungwan kung papayag ba ito. Hiniling ni Kyungwan na sabihin daw muna ng Dubi Divine Physician kung ano ang side effect bago niya ito gawin. Sinabi ni Taesan na kailangan na raw niyang umalis kaya iwan na lang daw nila doon si Kyungwan. Nataranta si Kyungwan sa sinabi ng kanyang young master kaya agad na siyang pumayag sa balak gawin sa kanya ng Dubi Divine Physician. Natuwa ang Dubi Divine Physician matapos pumayag ni Kyungwan. Ipinaalam niya na ang hawak niyang araw na karayom ay gawa sa pinatigas na lason. Huwag nga raw mag-alala si Kyungwan dahil matutunaw rin daw ito sa loob ng katawan nito. May itatanong pa sana si Kyungwan pero agad na siyang tinurukan ng Dubi Divine Physician ng karayom na gawa sa lason. Napaisip na lang ang ating bida kung kailan daw kaya aastang normal na tao ang kanyang mga tauhan. Iniisip ni Soyeon kung ang pagiging tanga ba raw ang side effect na tinutukoy ng Dubi Divine Physician. Ang bahay aliwan na pupuntahan ngayon ni Taesan ay tinatawag na White Flower Courtesan House. Nadismaya si Soyeon noong malaman nito na sa isang bahay aliwan lang daw pala pupunta ang ating bida. Binanggit ng Dubi Divine Physician na hindi nga lang daw isang ordinaryong bahay aliwan ang pinuntahan nila ngayon, ang lugar nga raw na ito ay pinatayo mismo ng Golden Heavenly Alliance. Nagulat si Soyeon noong marinig nito ang Golden Heavenly Alliance, maging ang mga mangangalakal nga raw pala ay namamahala na rin ngayon ng mga bahay aliwan. Sinabi ng Dubi Divine Physician na matagal-tagal rin daw ang mga itong nanahimik kaya nakakapagtaka nga raw na bigla na lang ng mga itong pinalaki ang sakop ng kanilang negosyo. Mukha man daw mga ordinaryong tao ang mga empleyadong nagbabantay pero mga skilled warriors nga raw ang mga ito. Sa lakas nga raw ng mga ito ay hindi ang mga ito kalimitang makikita sa mga ordinaryong merchant guild. Naguguluhan si Soyeon kung ano ba raw talaga ang dahilan ng pagpunta nila doon. Binanggit ng Dubi Divine Physician na nito nga lang daw mga nagdaang araw kumalat ang balita na may kaugnayan ang White Flower Courtesan House sa Golden Heavenly Alliance. Parang sinadya raw talaga ng mga itong ikalat ang balita dahil may target sila na gustong papuntahin doon. Ibig sabihin nga raw noon ay nakahanda na ang mga ito para sa kanilang pagdating. Sinabi ni Soyeon na kung ganoon nga raw ay hindi na raw pala sila dapat pang tumuloy. Bakit nga raw nila dadalhin sa patibong ng kanilang kalaban ang ating bida? Tinanong ng Dubi Divine Physician kung nag-aalala ba raw si Soyeon para sa kaligtasan ng kanilang young master. Napagtanto naman ni Soyeon na mukhang wala nga raw pala silang dapat na ipag-alala. Pumasok na ang grupo ng ating bida sa loob ng White Flower Courtesan House. Sa pagpasok nila ay agad silang binati ng isang babae. Sinabi rin ito na matagal na nga raw silang naghihintay kung kailan sila bibisitahin ang tinaguriang Night King ng bayan ng Wuhan. Sinabi ng Dubi Divine Physician na mukhang nakarating na rin daw pala doon ang balita. Sinabihan niya ang sumalubong sa kanilang babae na dapat na raw nitong gawin ang lahat para mapaligaya nito ang kanilang young master. Hinayaan ni Taesan na ang Dubi Divine Physician muna ang makipag-usap sa babae. Naisip niya na hindi na nga rin daw masama ang lakas ng mga nagbabantay na gwardya, maihahalin tulad ng araw ang mga ito sa mga warrior squads ng mga kilalang angkan. Hindi nga raw makakaya ng Golden Heavenly Alliance na makapagpalakas ng mga ganoong kahuhusay na tauhan. Ibig sabihin nga raw noon ay may mas malaki pang grupo ang nasa likuran ng mga ito. Napangiti si Taesan habang iniisip kung ano nga raw kaya ang binabalak ng mga itong gawin. Ginabayan na ng babae ang ating bida papunta sa gagamitin nilang kwarto. Sinabi niya rin na ipaghahanda rin daw nila ng nakabukod na kwarto ang mga kasama nito. Natuwa ang Dubi Divine Physician sa sinabi ng babae na may kwarto rin daw na ihahanda para sa kanila. Pero sinabi ni Soyeon na maghihintay na lang daw sila malapit sa labas ng kwarto ng kanilang young master.
Sinabi ng Dubi Divine Physician na kahit siya na nga lang daw ang bubukod ng kwarto. Pero wala na siyang nagawa noong hilahin na siya ni Soyeon. Kasalukuyan ngayong naghihintay ang tatlo sa labas ng kwarto ng ating bida. Inis na inis pa rin ang Dubi Divine Physician dahil pinigilan siya ni Soyeon na kumuha ng sarili niyang kwarto. Nagtataka si Soyeon kung bakit kanina pang hindi nagsasalita si Kyungwan. Sinabi ng Dubi Divine Physician na hindi nga raw siya makapaniwala na naghihintay rin lang siya doon. Dapat nga raw ay nagpapakasaya na rin siya ngayon kasama ang isang babae gaya ng ginagawa ngayon ng kanyang young master. Tinanong ni Soyeon kung ayos lang ba raw si Kyungwan, mukhang kanina pa nga raw itong hindi mapalagay. Tumugon naman si Kyungwan nang ayos lang daw siya. Naisip ni Kyungwan na habang humihina na nga raw ang epekto ng gamot na ginamit sa kanya ng Dubi Divine Physician ay mas lalo na raw niyang nararamdaman ang side effect nito. Naiinis siya dahil hindi nga lang daw simpleng side effect ang nararamdaman niya ngayon salungat sa sinabi ng Dubi Divine Physician. Sa mga sandaling ito ay kakaiba na ang mga pumapasok sa isipan ni Kyungwan. Naisip niya na pinapayuhan siya ni Soyeon na maaari raw muna siyang umupo kapag nakaramdam siya ng pagod. Naisip niya rin na tinatanong siya ni Soyeon kung gusto niya ba raw pumasok sa isang kwarto para makapagpahinga. Nagtaka si Soyeon noong bigla na lang nagsalita si Kyungwan nang ayos lang daw siya. Naisip na naman ni Kyungwan na palambing siyang tinatanong ni Soyeon kung ayos lang ba raw talaga siya. Gusto nga raw siya nitong tingnan ng malapit. Bigla na lang inuntog ni Kyungwan ang ulo nito sa pader habang sinasabi na ayos nga lang daw siya. Naisip ni Soyeon na kakaibang araw ang ikinikilos ngayon ni Kyungwan. Napakinig ni Kyungwan ang pagtawa ng Dubi Divine Physician, naisip niya na sinadya nga raw talaga nito na hindi sabihin sa kanya ang side effect ng ginamit nitong gamot. Napansin ni Soyeon ang nagdurugong noo ni Kyungwan, pero sinabi ni Kyungwan na ayos lang daw talaga siya. Nagulat sina Kyungwan at Soyeon noong may magsalita na mukhang wala nga raw doon si Byuk Tae-san. Tanging mga tauhan nga lang daw ng ating bida ang nandoon. Kasama ngayon ng Zhongli Clan Chief Administrator na si Won Mangwang ang mga armadong tauhan ng Zhongli Clan. Sinabi ng Dubi Divine Physician na mukhang kasangkot rin daw pala ang Zhongli Clan sa plano ng White Flower Courtesan House. Tumugon naman si Won Mangwang nang naiintindihan na raw pala agad ng Dubi Divine Physician kung ano ang sitwasyon, mas may rason na nga raw sila para hindi nila ang mga ito hayaang makaalis doon ng buhay. Inutusan na ni Won Mangwang ang mga isinama niyang tauhan na sumugod na raw ang mga ito. Sinabi ni Kyungwan na kanina pa nga raw siyang nagpipigil sa kanyang sarili, mabuti nga raw at mayroon na siya ngayong mapagtutuunan ng kanyang inis. Agad na inatake ni Kyungwan ang dalawang lalaki na sumugod sa kanya. Sa isang iglap lang ay magkasabay niyang napabagsak ang mga umataking kalaban. Tinanong ni Soyeon kung ano ba raw ang kanina pang pinipigil ni Kyungwan. Tumugon naman si Kyungwan nang mamaya na niya lang daw ito sasabihin. Sumugod na rin ang dalawang lalaki para atakihin si Soyeon. Ito na nga raw muna ang uunahin nilang patayin dahil mukhang ito nga raw ang pinakamahina. Walang takot naman na kinaharap ni Soyeon ang dalawang lalaki na sumugod sa kanya. Sa isang iglap din lang ay parehas niyang napuruhan ang mga inatake niyang kalaban. Napahiyaw na lang ang mga nag-aagaw buhay na lalaki sa laki ng tinamo nilang pinsala. Sinabihan ni Soyeon si Kyungwan na pagkakataon naman daw nila para sila naman ang magsagawa ng pag-atake. Kasalukuyan ngayong nasa loob si Tae-san ng isa sa mga kwarto ng bahay aliwan. Tinanong ng babae ang ating bida kung bakit hindi pa nga raw ito lumalapit sa kanya. Nagsalita si Tae-san na mukhang medyo maingay nga raw doon. Mukhang may nangyayari nga raw ngayon na kaguluhan sa labas ng kanilang kwarto. Sinabi ng babae na wala naman daw siyang naririnig na kahit na anong ingay. Naisip ng babae na marahil nga raw ay nagsisimula ng kumilos ang kanilang mga kasabwat para iligpit ang ating bida. Mukhang wala nga raw itong kaalam-alam kung ano na ang susunod na mangyayari dito. Nakakapanghinayang nga raw kapag namatay na ito dahil napakagwapo pa naman daw nito. Nagulat ang babae noong magtanong ang ating bida kung gusto ba raw nitong dukutin niya ang dalawa nitong mata. Tinanong ni Tae-san ang kasama niyang babae kung mukha ba raw siyang isang mangmang na nahulog sa isang bitag. Nagdahilan ang babae ng ano nga raw ang sinasabi ng ating bida. Sinabi ni Tae-san na mukhang iniisip nga raw ng mga ito na nagpunta siya doon nang wala man lang nalalaman. Naglakad ang ating bida papalapit sa isang bahagi ng kwarto.
Bigla na lang niyang inilubog ang kanan niyang kamay sa isa sa mga pintuan. Napahiyaw ang isang gwardya na tinamaan ng pag-atake ng ating bida. Sinabihan ni Tae-san ang kasama niyang babae na wag nga raw itong mangangahas na tingnan siya gamit ang ganoong klase ng mata. Kinabahan ang babae habang iniisip na nagkamali raw pala sila ng tao na kanilang binangga.